It was at this moment he knew. He fucked up. Sinundan ako ng pulis. Wyoming. Ito ay Nebraska na, mga choy. The good life. So, ito ay Nebraska na, mga choy. Ang tawag na dito ay the good life. Bawat probinsya may mga tinatawag silang, anong tawag doon? Anong tawag ba dun sa every team nila? Manitoba, the friendly Manitoba. Living in the skies. Saskatoon. Yan, ito sa kanila tawag nila ito the good life. North Dakota is the legendary. So as of now, ito ay tinataha ko pa rin ang I-80. Hindi pa ako humihiwalay sa I-80. Matagal-tagal pa. Kasi kailangan ko ang I-80 para sa fast, madali, makarating dun sa pagtawid sa ibang states. So this is 7 hours na driving sa I-80. See me on my right. Overtake na siya. Nasa third lane ako. I'm not sure anong syudad to. Parang Omaha. Ba? Yeah, I think Omaha ako. Oh yeah, Omaha, Nebraska. Lipat. Lipat. Ayaw mo? Kilometers, keep left to I-80 West. I know, right?
Lapad ng kanilang kalsada, no? 5 lanes eh. 1, 2, 3, 4, 5 lanes. Gumaganyan-ganyan ang mga sasakyan, no? Just be aware kasi yung iba kapataka lang sila sulod ba. I'm gonna stay on second lane. Oh, kasi itong third, fourth, fifth magiging 680 siya. From the 2 left lanes. Papasok siya sa city. Diba? Naghihiwalay na siya eh. Continue on I-80. Kailangan alerto ka sa mga change lane, sa mga pattern ng highway. Kapasok ka sa loob, mawawala ka sa route. Ang bibilis pa naman ng mga sasakyan, hindi ka agad-agad makaka-change lane, lalo pag rush hour. Empty, hindi ka agad makakapag-change lane. So ang gagawin mo para hindi ka makakadisgrasya, dahil nawala ka sa ruta mo, sundan mo na lang yung kung nasaan ang linya mo, di ba? Then tsaka ka mag-U-turn o tsaka ka huwag ka mag-U-turn. May mga exit yan eh na magkukunik-uli sa highway. May mga exit yan na magkukunik sa highway. Diretsuhin mo na lang kaysa titigil ka dyan tapos maghihintay ka ng chances na pagbibigyan ka, nandun ka sa gitna. Interstate, mga choy, mabibilis dito mga sasakyan. Mabibilis, walang mabagal dito na 30 km, wala. Minimum dito 40 miles an hour. Yes, 40 miles an hour ang minimum. Pag under 40 ka na, uhulihin ka ng pulis dito, state patrol. Bakit ka nasa under 40? Slow moving ka. Pero magagalit yung mga sasakyan sa'yo, lalo pag nasa 40 ka lang, as in takot ka sa freeway, takot ka sa interstate, sa speed nila. Nasa 50 ka lang, nagkukos ka na ng obstruction sa likod, traffic sa likod. Kailangan pagpapasok kayo sa mga interstate, mabibilis ang speed limit dito. Make sure na buong loob nyo, ha? Make sure na buo ang loob nyo, lalo pag winter time na. Yung mata nyo kailangan uptick. Uptick ang mata ninyo. Sige, uy, exit to, ha? Tingin dito, tingin sa highway, basahin ang signboard kung magmamatch dito sa binibigay ng GPS. Huwag yung parang magdadrive ka lang na parang kabayo, like naninigas yung kamay mo na hindi ka na tumitingin sa mga signboards, hindi ka na tumitingin sa mga side mirrors. Kailangan malikot yung mata mo. Signboard, kilometer, distance, exit number, then yung pattern ng lane. Ito isa, ayaw niya akong pabalikin dito sana. Speed limit, dami mong titingnan eh.
Ang dami mong titingnan pag magdadrive. I think natakil ko na to sa inyo before, itong tinatawag dito sa highway na way in motion. Way in motion. Ibig sabihin, habang tumatakbo ka, alam ng DOT kung empty ka, kung mabigat yung steering mo, kung mabigat yung drives mo, kung mabigat yung trailer mo, and gaano ka kahaba. Okay? Ito yung tinatawag na way in motion. Makikita niyo dito, in a short while, merong tinatawag na, merong way station. Meron kang makikita dyan sa highway na parang para dun sa way. Ito yun. Yan, makikita ka dyan. And meron pa dito. Ito. Yan, oh. Yan. Nasa highway na yon. Alam nila yung length na yung sasakyan. Meron pang isa. 3 yan. Alam nila kung gaano kakabigat. Sarado ang timbangan. Alam nila yung timbang mo sa unahan. Alam nila yung timbang mo sa drive at saka sa trailer. Pag tingin nila ng way station na ikaw ay mabigat, all trucks pasok sa way station. Lahat. Galing dito. Meron silang mga nilagay. Meron pang isa. Meron pa. Yan. Way in motion. Wala yan dito sa Canada, I think. Doon sa Canada, wala. Dito lang. Parang may binakla sila dyan sa piece, a little piece na madadaanan ng truck. Yung piece, tapos nilalagyan nila ng, I don't know kung anong pinaglalagay nila dyan. Then doon dadaan ang truck. Pag merong 2 miles na timbangan, lahat ng truck dapat nandito ka sa right side, sa inner right. Okay? Kung 3 lanes, dapat sa 3rd lane ka. Kung 2 lanes, nasa 2nd lane ka dapat. Kasi dapat mahagip ka ng way in motion na mga gamit nila. Hindi ka pwedeng, kung 3 lanes, hindi ka pwede dito sa gitna. Dapat dito ka talaga. Pag makita, lalabas na yung ilag na way station 2 miles, pwesto ka na agad dito sa right side para malalaman ng DOT kung papasok ka o hindi. But may mga DOT, minsan yung drive-wise na apps na naka-insert or naka-install dito sa Omnitrucks, yun ay binabayaran ng company yearly sa lahat ng mga units nila. Minsan exempted ka sa way, but pag overdrive ka, overweight ka, pasok. Pero pag legal weight ka lang, everything is legal, trailer, drive, steering, bibigyan ka ng tinatawag nila na bypass. Okay? Bypass. Huwag ka nang pumasok sa way station. Diretso ka lang. So, babantayan nyo yan. Like example, kung magdadrive kayo, yung mga nandito sa Canada, nandito sa Amerika, mga bagong drivers, meron tinatawag na way in motion. Kahit anong speed mo, detect nila yan lahat. Kung sino ka, anong tracking company, alam nila. Wala kang ligtas. Okay? Basta wag ka lang tatakbo dito. First and second. First, second, third. Dito ka lang sa third. 8:32 ng umaga. Taas na ng araw. Nandito pa rin ako sa state, Nebraska State. 6 hours more to Wyoming. 6 hours. So 5 hours more sa akin driving. Paragon.
like one truck, like every vehicle, they're too close, so hindi ka makaka-insert. Kung makaka-insert ka man, and it's too close again to you sa front. So kailangan ko pang lagpasan tong isang truck. Passing the doubles, helping the wall, keep promises. Ito siya, nabibitin ako dito sa isang sasakyan dahil ang speed niya ay 69. So I need to come in at susunod sa kanya kasi bumibili siya minsan eh. Yeah, I have to slow down kasi yung following distance ko sa kanya is too close. Mag-hit na naman yung aking camera. Kanina pa hindi ako makalagpas sa kanya kanina. Pag once kasi na bumubuka ako sa left side, bumibili siya ng 71 or 72 miles an hour. So yung truck hanggang 71 lang. So gagawin ko, susunod na lang ako sa kanya. Okay, Machoy. Kumain lang ako dito sa parking. Then kasama na rin yung 30 minutes break. Hindi ako pwedeng gumamit ng hindi ako pwedeng gumamit ng exemption ng 30 minutes. Ginagamit lang namin siya pag meron kaming load. Pero pag wala kaming load, ina-off namin yung exemption na 30 minutes kasi we are not allowed to do that. So kailangan ko mag 30 minutes kasi yung state line border ng Wyoming, meron pa siyang 300 or mga 3 hours na drive. So para diretso ako mamaya pagpasok ko ng Wyoming, and then hanggang sa makahanap ako ng parking close to Casper, the Friendly Ghost, Casper, Wyoming, kasi malapit na yung aking loading by Monday. So itong kahabaan ng Nebraska, bali ngayon nandito pa ako sa Nebraska. Itong stretch ng Nebraska from Omaha, Iowa, state line border ng Omaha, okay, Nebraska, Iowa and Nebraska, yung stretch niya, itong I-80 all the way hanggang Wyoming, medyo mahaba yung stretch niya. 6 hours mahigit yung biyahe, yung from east to west na stretch ng I-80, medyo mahaba siya. Kaya kanina pa ako nag-drive around 5 o'clock, but until now nandito pa rin ako sa state ng Nebraska. Mahaba siya. Kita nyo, napaka-busy ng highway nito, I-80. Papunta sila ng eastbound, puntang westbound, diretso ng Colorado, then Wyoming, then marami na siyang exit papuntang south, papuntang Oklahoma. Yeah. So ito yung pangalawang mahabang state line highway, interstate highway ng Amerika. Ang una yung I-90, and sunod ang baba ng I-90, ito yung I-80 naman. I-90 from west to west, I-80 from west to west din. Yung interstate kasi nag-i-start siya, yung even numbers nag-i-start siya lagi sa from big numbers, even numbers papuntang east. Okay, 90, 94, then and so on, even numbers. Pag ang naman, from north to south, nag-i-start naman siya from west. Nag-i-start siya ng 5. Naman siya, odd numbers naman siya, papunta naman from small numbers, odd numbers from 5, interstate 5, papunta naman ng I-95 ng New York. Information nyo lang, yung mga nanonood na wala dito sa
Amerika, wala dito sa Canada, or yung mga taga-Canada na hindi pa nakakabiyahe ng Amerika, kung ano yung estilo ng mga highway system nila dito sa Amerika. Hindi ka malilito eh. Pag even numbers, ano yan, from west to east yan. Odd numbers from north to south. So I think tapos na yung aking break, 30 minutes. But napakapangit, guys. Again, sinabi ko kahapon na papalitan ko sana ang trailer ng medyo bago, newer na trailer. Makintab ang mga rim, bago ko sana pahugasan kahapon. Makita ng rim, maganda. But ang problema ng mga bagong trailers, yung pocket niya, wala. Ito solid bakal, pero yun nga, kalawang na siya. Lumang trailer na to ng Q-Line. But serviceable pa siya. I mean, na-check na siya. Kasi ang kanyang expiration ay 2026, then May. So ito ay na-check na nila, na naayos na nila lahat yan. Bago ang mga gulong, maganda ang mga gulong, but yung rim lang niya is mga kalawang. Hindi nila napalitan yung rim. Pero solid to. Solid na bakal yan, hindi siya aluminum. And I think isa din siya sa magandang gamitin. I think dahil yung aking ikakarga na load ay solid metal din yon. Okay, iron din yun, guys, na napakabigat, 40+ thousand pounds papuntang Alberta. So I think bagay siya dito dahil puro bakal din yung aking trailer, hindi siya aluminium. But yun nga lang, pangit yung hitsura niya. Hindi siya match sa bagong truck. Lumang trailer ang binigay, pero it's okay. Tapusin ko lang to hanggang makarating ako ng Canada the next few days, next week. Then finger crossed, sana makuha ko na uli yung aking RGN para balik ako sa RGN. But again, yung aming RGN ngayon slow. Marami kaming biyahe ngayon sa flat deck, yung mga Amazon, mga Silent Air papuntang Amerika. Mas marami kaming biyahe nun kaysa sa RGN. RGN will resume maybe by December until next year kasi nag-shutdown ngayong Jander dahil may inayos sila. So by December, balik na naman yung RGN, balik na naman yung biyahe namin ng mga combine papuntang Canada. Pasok na ako sa truck dahil kailangan na nating maka-parking sa Wyoming para mag-start na ako ng aking reset na 36 para may full 70 hours pagbalik ng Canada. Sagad, sakto lang sa destination ko. So hatawin ko na to. Ba't umabot siya ng 6 hours? 3 oras papuntang Casper? Itong dinadaanan ko ngayon, itong isang city, ito ngayon, isang city to ng Nebraska. Ang tawag dito ay North Platte, Nebraska. Minsan dumadaan kami dito pag oversize kami papuntang Texas. Manggagaling kami ng South Dakota, then cross country kami ng Nebraska. Itong Highway 83. Yeah. So yung Highway 83 na yan all the way hanggang Kansas and then Oklahoma. Dito kami dumadaan pag oversize yung aming karga na Silent Air, yung puti. Silent Air, dito kami dumadaan sa tulay na yan. 83 yan. South, 83 South. Aakyat ka dyan. Manggagaling ka doon. Then tatawid ka doon. Then ang tumbok mo niyan ay Kansas. Kansas, dito, South. And then Oklahoma, Liberal. Then papasok ka naman ng Texas. Come on, bro. Come in, bro. Take the first right. Okay guys, so I'm gonna leave this interstate highway, I-80. Alis na ako dito kasi it takes a lot of hours hanggang makarating ako ng Wyoming State. So tatahakin ko to. I'm gonna go with US 26 shortcut ito papuntang Turn right at the Casper. traffic light. But
The challenge is marami siyang town na dadaanan, but it's closer. It's 5 hours and 37 minutes remaining sa aking driving hours, and meron pa akong 476 kilometers. And why you stop there, boy? So US 26. West 26. Okay, In bundok. 5 kilometers, turn left on US 26. Yeah, out of nowhere. Highway 26 traffic does not stop. Kita nyo yan? So wala kang rights dyan na dumaan pag hindi clear ang area. Kailangan settle mo muna na clear on both sides. So ito na yun, 26 West. Continue on US 26. So that would be around 149 kilometers, 1 hour and 27 minutes. Ganda pala ng kalsada dito. Alam nyo mga Chai, mga viewers, alam nyo ba pag ganitong secondary highway, merong speed, merong high speed ang binigay, yung speed limit, no? Maganda din kasi pag merong truck sa unahan, merong kang sinusundan. Kasi once na merong mga sheriff or state patrol na nag-i-speed gun, una siyang tatamaan eh. Pupula agad yung likod niya, yung puwet niya. So pag pupula yung puwet niya, magmi-minor ka. Kaya siya, hindi ko siya ino-overtaken para meron akong distansya sa kanya, para pagdating ng may radar dyan sa unahan, mi-minor siya, mi-minor ako. Pero kung ikaw lang mag-isa sa highway, wala kang option. Pag binigay dyan na 65 miles an hour, babanat ka ng 70. Pagdating sa unahan, meron palang radar sa pool ang iyong lisensya, di ba? Lalo na yung mga town na maliliit, mga 50 miles an hour speed limit, 40 miles an hour yung speed limit, tapos binira mo ng 60 miles an hour, talo ka. Welcome back, viewers. Ang ganda dun, no? Okay, anyway, welcome to Scottsbluff, Nebraska. Ito yung last city dito sa Western Nebraska. Ito ay Western Nebraska kasi papunta tayo ng west. So ito yung last city. Ang tawag dito ay Scottsbluff City. Pero ang ganda nung parang bundok na pinagati-hati. Ano yan? Tourist spot. Oh, tourist spot nga doon, no? Yeah. So after ng Scottsbluff, sabi ko nga ito yung last city ng Western Nebraska. And after nito ay in a few minutes, siguro mga 48 minutes, no? Siguro mga 15 minutes ay state line border naman ng Wyoming. So meron silang Sinclair truck stop. I hope it's the truck stop. Truck stop nga, Sinclair. Yeah. Okay. Ito yung pinakaunang truck stop after nung nilagpasan ko kanina. Pagliko ko, pag alis ko ng interstate, ito lang yung truck stop na nakita ko. Ang layo ng pagitan ng isang city, takes 2 hours. Kaya kung dadaan ka dito, it's good na dadaan ka dito winter time, like summer, spring, like that. It's a good highway, napakaganda ng highway.
Ganda ng view. But pag winter, I don't know. Not sure. Pag malakas ng snow, I don't know. Not sure. First time ko naman dito, and I discover na maganda yung highway ng US 26. Napaka-smooth ng highway. Well, no doubt, ang highway ng Nebraska, pag papasok kayo sa mga secondary highways nila, napakaganda ng highway ng Nebraska, guys. Lalo na yung high speed highway 65. Minsan meron pa silang 70 miles an hour. Secondary highway, ha, meron silang 70 miles an hour. So meron silang Staples, Menards, may Ford. Naka-cover pa ang mga sasakyan. Yeah, it's a city. Target. Then the next na, I'm not sure, city. Ano siya, ayun, Wyoming na. So malapit na ako. State line border na ng Wyoming. TJ Maxx, Ross. Yeah, this is a city. Kasi pag taon hindi ganito kadami ang establishment. Mga Choy, welcome to Wyoming. Alam nyo ba ang ganda ng speed dito sa Wyoming? Umaabot sila ng 80 miles an hour. 70 na nga dito, secondary highway. Pero sa kanilang mga interstate highway, 80 miles an hour. Sayang hindi ako nakapapicture kay Bordagol dun. Welcome to Wyoming, Bordagol. First time niyang pumunta dito. First time. Napakadalang naming, napakadalang kong pumunta dito sa Wyoming or pumikap dito sa Wyoming. Madalas na pumupunta dito yung mga heavy haul, mga 7-axle, 8-axle na mga trailer. Kakarga sila ng rock box dito sa Austin Engineering, sa may First Street, 531 First Street, Wyoming. Sila yung madalas na pumupunta dyan. Dala sa mining equipment, sa mining site. But ako, napakadalang, kaya sayang hindi ako nakapagpa-picture dun sa signboard na Wyoming. But anyway, again, welcome to Wyoming, mga viewers. And meron na lang akong 2 hours hanggang Casper, the Friendly Ghost. Yan ang kargahan ng mga kotse pag nagta-transport sila. Yan, kargahan ng kotse yan. Ito grain, and itong black oil, yun mga scrap metal. Oh, may dala siyang reserva, oh. I don't know what is this. Ang daming mga spray paint, graffiti. Yan, daming graffiti sa train. Halos mga train may mga graffiti. See another check.
Okay guys, sinundan ako ng pulis. Wyoming. Lumiko agad siya eh. Nasa likod ko na. Nasa likod ko na ang pulis. Oh. Akala ko ako yung susundan niya. Paglagpas ko kasi pag-ahon, kasi 70 miles an hour, bulusok pag-ahon, kurbada, bulusok. And then lumiko agad siya. Nakita ko siyang lumiko agad. Akala ko ako yung pupunteryahin niya. Holy smoke. So ano yung nakasulat? I-25 close to all. Huh? Shein? Rest area, half mile. What happened? Half mile, 25 junction. North close. May mga oversized dun. Rest area. Be in the right lane. Kaya nagtaka din ako, bakit niya ako habulin eh, 70 miles an hour nga ang speed. Yung pala, timingan lang na paliko din siya. Anyway, tapos na yung US 26 highway. Ito yung last. Then, yeah, mag-merge na ako ng 25, I-25 ng Shein. No, Casper the Friendly Ghost. Isang oras. Ayan, okay, yan ang truck stop. Maraming spot. Not bad. Maraming spot. Baka nandito yung isang queue line. Yes sir, maraming spot. Malaki pala talaga to. Sinclair pala to. Pwede ako mag-refuel dito. Again, welcome to Casper, Wyoming. Hindi pa to ang pinaka-sentro. I think, or maybe tomorrow. Turn right on Douglas, then take the first right. Luwag ng parking nila, oh. Maybe tomorrow pupunta ako sa Walmart para mag-grocery. Malaki. Sinclair. Dalawa yatang truck stop to eh. O isa lang. Trucks. TA. Nakakalito. Sinclair. Tapos may TA. That's good. Ito ay Travel Plaza, mga choy. May mga restaurant sa loob. So
So yung aking teka lang, inunusin ko sana para tahimik ba. Reserve to. Okay. Reserve. Nasaan yung isang queue line? Kunin ko na to. Wala dito yung isang queue line. I don't know kung saan siya nag-park. Kasi yung Loves, yung Pilot or Flying J na malapit doon sa aming pupuntahan, maliit lang siya. Hindi siya, baka wala na akong makuhang spot doon eh. So from here, around 12 minutes drive. Okay. Welcome to Casper, the Friendly Ghost, mga Chuy. So, first time ni Bordagol na makarating dito. Ano to? Yeah, first time niya makarating dito. Ever makarating dito sa Wyoming. Then, titingnan ko lang yung likod. Kasi parang mahulog. Walang harang eh. Oh, yan nga, walang harang oh. Layo pa pala. That's okay. Walang harang yan, mahulog din diretso ka dito. So, dito na ako magre-reset today. Then, bukas ng umaga pupunta ang Walmart, bibili ng tubig, prutas. Iwanan ko tong trailer dito. First time ni Portugal. So ngayon, dahil first time nyo rin makarating dito, first time nyo makita, pupunta tayo dun sa loob. Papakita ko rin sa inyo kung anong meron dun sa loob ng St. Clair. Bibili ako ng souvenir dito. Maghahanap ako kasi may naka-logo silang Hot 6 sombrero. Yung sombrero, yung cowboy ba? Kasi maraming cowboy dito eh. Hot 6 Travel Center. Oh, saan ang entrance? Okay, here. Okay, here. Yeah. Hot 6 Travel Center. Titingnan ko anong meron sa loob. Makita nyo rin kung anong meron doon sa loob. Yan o. Diba? First time ko tumigil dito. Okay, titingnan muna natin kung anong mga tinda nila sa truck stop. The same, may mga headset. Oh, ganito yung sa akin. Ito to. Road Warrior. Ganyan sa akin. Magkano price? No price. Daming Bluetooth. Pwede ka rin mag-drive na ganyan. Shade. May Garmin camera. $139. Oh, may Cobra na dashcam. May GPS. Baka nandito yung antenna nila yung hinahanap ko.
Kasi nakita ko before. Pero may na-order na akong ano. May na-order na akong ganito. Wala. Yung swivel na 180 degrees na ano. 180 degrees na hot. Ikot siya. Wala. So, $19. 2, 4, 6, 8, 10. Ito yung mga tinda. May ano. Magnet. Mga tinda nilang accessories sa truck. Manubela, $34. Okay, ito yung loob. I don't know, meron pa ba akong mic? Hanap tayo, ano to? Caramel, Rancher's Wife. Coffee. Chili. Made from here. Original chili seasoning. Product of USA. Wyoming. Lalagyan ng tubig. Laki ng bala. Yan may mga radsuhan kasi dito eh. May mga ganito sila How much is one? Pampalo ba? Bakal pang ano ng kabayo. Asa yung sombrero nila? Might say. So ito yung loob nila sa truck stop Hot 6 Travel Plaza. So nagbibinta na sila ng mga bungo dito. Ito proudly made in Wyoming. Bloody. Ano to? Dugo? Tomato juice with vodka. Tomato juice with vodka. So, pero iba yung pangalan eh. Dugo eh. Bloody. Look at this mga choy. Yung hoodie lang almost $70 yung price. Hoodie ng Wyoming. Mas mura pag bibili ka dun sa Walmart, not here. Sa Travel Plaza. Mura sa Walmart. Mahal. You know, kita nyo, $34. Not good, man. Masyadong sagad sa presyo. Pero may mga products sila of Wyoming Yung dito talaga siya made. Last man standing print glass. What is this? Ito sa likod ng car. Lalagyan ng baril. Yeah. May bala nahulog na nga ang bala. Sugas. Bala ng laki ng mga bala na dito Ano to? Ilalagay sa alak. New larger caliber safer. Anong purpose? Para saan? Ilalagay mo ganyan, Pag iinom ka, ilalagay mo siya. Diba? Para saan? Bago to, Not actual bullets will not work in firearm. Choking hazard. For what? Stainless steel bullet. Chill. Para lumamig. Tuloy-tuloy yung lamig. Really? Parang ganyan, lagay ka ng sa loob. Tapos iinumin mo yung alak. Boots. Is it made from $199? Yan, mga boots made talaga to dito. Hindi to siya made in China. May mga palo pa ng pako. Bagay dito sa aking asawa siguro. Kaso may mga pako Pangit naman pagkagawa nito. Hindi pwede ito sa winter Madudulas ka dito. Hindi winterize yan. Pero ang daming mga gandang boots. $200. Ito sombrero. Yung mga normal na sombrero. This one is mura. $28. And made in... Saan made to? Turner hat. Casino Black.
Ha? Authentic. Nakalagay, oh. 100% leather, large. Really? Okay, ito naman ang panglalaki. Ganito yung kay Manoy. Maganda nga siya tingnan, men. Pag nakapantalon ka, maganda siya tingnan. Yan, oh. Meron pang ano to. Parang totoo talaga. Ah, totoo siya. Ah, hindi. Parang ano lang siya pininturahan. Parang itinali ba, no? Ganda. Ito maganda, oh. Brown. Cowboy ka talaga nitong lalakad, men. Pero parang hindi bagay sa akin to, eh. Try ko nga. Never ako nasuot ng boots, eh. Ah, ang hirap ipasok, men. Mahirap ipasok. Sakit sa likod. Hindi makapasok pa ako. Wala bang zipper to? Oh. Hirap ipasok. Hey! Wala. Hindi siya basta-basta may pasok. Okay. Kung titingnan mo siya, smile, you're on camera. Kung titingnan mo siya, akala mo talaga authentic, no? Leather, 100 leather. Pero kung titingnan mo dito sa ilalim, this is made in Sri Lanka. Hindi na. Akala ko authentic ng Wyoming yan. Yung nandoon, mahal. Sri Lanka pala to. Wala to. Piki to, men. Turner hat. Hanapin nga natin. Yan, no? Ah, wala, eh. Oh, di ba? Made in China. Ah, hindi na. Klaro. $99. This is nakalagay dito sa papel is American hat. Okay, American hat. Okay, so isipin mo talaga siya is American hat, right? Pero pag titingnan mo dun sa ilalim, guys, made in China. Wala, namamayagpag talaga China sa Amerika. Akala mo talaga made in USA. Akala ko nga, eh. Kaya sobrang mahal. Sabi ko mahal masyado, pero ito, oh, China din, no? Wala. Pag bibili kayo nito, okay, bibili kayo nito tapos hindi nyo titingnan yung pinakailalim, wala, mapipiki kayo. Sa Texas ang magandang sa Texas ang magandang mga mamili ng mga original na ganong sombrero. Legit talaga. Mga choy, yung aking nabili sa paglilibot doon sa loob, Pure Lip na drinks. Wala, hindi maganda yung nila, mga pagkain. Puro mga turkey. Ginag-turkey, eh. Wala, soundtrack. So that's it. Nakita niyo yung loob ng Hot 6 Travel Plaza dito sa Wyoming, Casper, Wyoming. Walang magandang sa loob. Yung mga sapatos na akala mo ay sapatos. Yung mga sombrero na akala mo made in Wyoming talaga yung paggawa. Putya, made in China pala. Kalokohan yan. Ini-import pa ito sa Amerika. Hate na hate nila yung China, pero mga gamit na sa loob, puro China. Babalik na ito sa truck. Papalipas ng gabi. Oh, I mean, tawag dito, reset ako dito for 36 kasi meron kaming load dito sa unahan lang, yung 22 wide papuntang Fort McKay, Alberta. So Lunes yung aming loading. Today is Saturday ng hapon. So matatapos yung aking reset ay Monday ng umaga, mga alas 5:30. Ay! Nga, daghang salamat mga choy. Bukas sa na ako sa Walmart na ako mag-grocery. I mean, mahal ng mga sweater na $70. Come on. Ito nga Caterpillar, $20 lang yata ito sa sa Costco, eh.
Ganun talaga, sinasabayan nila porkit mga travel plaza. Kung ikaw, yung bang ano, atat na atat kang bumili dun sa loob, bibili ka dun yung mga ref magnet, pwede. Mga $7, yung mga pambukas ng beer, pwede kang bibili dun. Pero yung mga sweater, pag pupunta kayo sa isang state, doon kayo bumili ng mga sweater sa Walmart. Nandun yung mga sweater na mura lang, $79 doon. Bukas pupunta natin ang Walmart, tingnan natin kung magkano yung price. $30 lang yan. Ang nakalimutan ko, ang tumae.